Magandang gabi, Pilipinas. Bukas muli nating gugunitain ang isa sa mga kabanatang nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng ating bansa, ang Araw ng Kagitingan. Isang pag-alala na nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng ating nag-iisang Pilipinas. At kasabay nga po ng komemorasyon ito, nakatutuwang isiping buhay pa rin sa sambayan ng Pilipino ang diwa ng pagsasakripisyo at kabayanihan. Pero ano nga ba ang mga batayan at ideolohiya upang maituring na isang makabayani? At ano nga ba ang mga hamon na kanilang pinagdaraanan sa araw-araw? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na pagkilala sa ating mga makabagong bayani. Dito lamang sa Araw ng Kagitingan, a PTV Special Forum. Bukas ay ipagdiriwang ng buong bansa ang Araw ng Kagitingan na ginugunita rin bilang Bataan Day. Sa araw na ito, inaalala ng buong bansa ang pagbagsak ng Bataan noong taong 1942 sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa rin ito sa mga kinikilala bilang isa sa mga pinakamahahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kabayanihan at katapangan ng mga Pilipinong sundalo na nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay kasama ng puwersang Amerikano laban sa mga Hapon. At hanggang sa kasalukuyang panahon, taglay pa rin ng mga Pilipino ang kagitingang ito. Sino-sino pa nga ba ang maaari nating tawaging mga bagong bayani? At sa panahon ngayon, ano nga ba ang batayan upang matawag na isang bayaning Pilipino? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa Araw ng Kagitingan, a PTV Special Forum. Magandang gabi po sa ating mga manonood, mga makabagong bayani ang ating tatalakayin ngayong gabi sa ating special forum. Sino-sino nga ba sila, Kirby? At paano sila nagsisilbing inspirasyon para sa ating mga Pilipino? Tama ka dyan, Cathy. Pag-uusapan natin kung maya-maya lamang kung ano nga ba yung ginawang espesyal para maging papel nitong mga tinatawag nating mga modern day heroes. At kung ano pa nga close doon sa programa ng Philippine Veterans Week. At syempre, paano nga ba itong mga modern day heroes o yung mga makabagong bayani, paano sila nagsisilbi bilang inspirasyon para tularan ng ating mga kabataan? Lahat ng yan tatalakayin po natin ngayong gabi. With that, siguro umpisahan po natin, ipakilala po natin ang ating mga bisita ngayong gabi sa ating studio. Unahin ko na po si Major General Raul Caballas, retired, mula po sa AFP. Magandang gabi po sa inyo, sir. At kasama rin po natin sa ating studio si General Raul Orgelio. Retired din po siya na miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Magandang gabi, Cathy at Herbie, at salamat na kumbida ako dito at sumali sa inyong programa. Alright, makakasama rin po natin Professor John Ray Ramos, isa pong historian. Magandang gabi sa ating mga manonood. Dito naman po sa ating kabilang panig, kasama po natin outstanding teacher noong 1999 ng Metro Bank Foundation Incorporated, si Josephine Calamlam. Magandang gabi sa inyong lahat. Alright, syempre, isa pang outstanding teacher mula pa rin sa Metro Bank Foundation, si Miss Olive Cali. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito mga nagsasakripisyo, lalo-lalo na ngayon, napakainit ng sikat na araw. Si Ginoong Larry Fiala, traffic aide mula po sa MMDA. Magandang gabi po sa inyong lahat.
ilagay lang muna natin sa konteksto, no? Yung araw ng kagitingan, ito yung kung kailan nahulog yung Bataan, di ba, Professor John Ray? Bakit ganon? Kung kailan yung fall of Bataan, bakit doon natin ginugunita yung araw ng kagitingan? Di ba medyo parang malungkot na araw ito? Ayan, yung fall of Bataan or yung ng kagitingan natin noong na nangyari nung ika-siyam ng Abril, 73 years na nakakaraan o nung 1942, ito yung isa sa pinaka-definite or memorable na dates when it comes to Philippine history during World War II. So, kumbaga, kung sa ibang bansa meron tayong mga Memorial Day at sineselebrate nila yung mga tagumpay, sa atin, sa Pilipinas, sineselebrate natin or yung kino-commemorate natin ay yung pagbagsak ng Bataan. Pero hindi ibig sabihin nito na ang sineselebrate natin, ang ginugunita natin ay pagkatalo. Kasi naging matagumpay yung Bataan or naging isa itong, makikita rin natin ito bilang isang tagumpay para sa mga Pilipino at mga Amerikanong lumaban noon dahil pinakita nila na hindi tayo basta-basta sumuko. Pinakita nila kung paano pwedeng magsakripisyo ang mga Pilipino para sa bayan at gaano sila katapang para makipaglaban. At dahil pinahirapan nila yung mga mananakop, ipinakita nito na ang Pilipino ay hindi basta-basta. At nung bumagsak yung Bataan, dito natapos yung organisadong depensa ng bansa. Pero dito rin nagsimula yung malalakas na gerilya, na samahang gerilya na nagpalaya unti-unti sa nung World War II. So kumbaga, Professor John Ray, ang ating ginugunita yung nag-alab o parang nag-udyok sa marami pa nagsumali sa guerrilla movement. Oo, pagkatapos nung fall of Bataan, kahit na sumuko yung mga organisadong defenders, ay dito nabuhay yung damdamin ng mga Pilipino na mag-resist din sa mga mananakop, sa mga Hapones, at gawin nila sa anumang paraan nilang gusto o kailangan ang pakikipaglaban laban sa kanila. Dahil hindi lahat ay pwedeng pumunta sa bundok at maging guerrilla. Yung iba ay patuloy para mamuhay ng kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit sa kanilang munting paraan ay tumutulong sila sa mga guerrilla at kahit papaano ay nagre-resist sa mga Hapones. Okay, ako naman, Kati, may katanungan kay Lieutenant General Raul Aurelio mula sa AFP. Sir, gusto ko lamang pong malaman, pati na rin po siguro nung iba pa pong hindi pa po masyadong nakakaalam, kung gaano po kahalaga yung importansya ng pagdiriwang po ng Araw ng Kagitingan. Kasi yung iba po ang alam, this is just a regular holiday. Yung iba po hindi man po masyadong nalalaman na paano ba ito sineselebrate ng ating lalong-lalo na ng ating pong kasundaluhan. Ano po ang kahalagahan nito, sir? Talagang ito ay mahalaga dahil ito ay nagiging hamon sa ating mga kabataan ngayon. Dapat mabalik-isip natin na yung lumaban sa Bataan, nakikita kasi natin dito sa ngayon ay ang mga matatandang veterano. Pero kung tingnan mo, yung mga lumaban sa Bataan were teenagers and in their early 20s. So makikita natin din ang katapangan ng kabataan ng sundalong Pilipino. That they fought, they were newly recruited into the armed forces. Umpisa lang silang ma-organisa noong September 1940. Bago lang silang binuo ng mga Amerikano at sila po ay napalaban doon. At mga batang-bata pa yung mga kasundaluhan natin. At yun ang hamon ng mga kabataan siguro noong panahon nila. Na ito ngayon ay nakikita natin ang mga matatandang veterano na nakala natin ang lumaban yung mga senior citizen. Mga bata yung lumaban. Siguro ang senior citizen ng panahon na yan ay si MacArthur lang. Na siya ay medyo matanda dahil siya ay pinabalik ng US Army na manilbihan sa dito sa ating bansa po. So, ito po ay makikita natin na dapat tingnan natin yung hamon ng kabataan at sa ngayon, nandyan pa rin yung hamon na yun na ang ating kabataan na sinasabi nga, the hope of the fatherland. Oo
Oo nga naman, ano, kasi ang nakikita natin, yung mga ating mga senior citizens na mga veterano, pero nung lumaban sila 70-something years ago, bata nga naman yung Mga mga yun. binata pa, oh. Oo. Si Major General Caballas naman po, tanungin natin, kasabay po ng paggunita natin ng Araw ng Kagitingan, yung Philippine Veterans Week. Bakit magkasabay ito taon-taon? Ang Philippine Veterans Week po ay sineselebrate natin from April 5 to April 11. Yan po ay sangayon sa Presidential Proclamation 466, designating that period as the Philippine Veterans Week. Ngayon po, doon po sa Executive Order 203, Series of 1987, tinatalaga po ang April 9 kada taon as Araw ng Kagitingan. So, makikita po natin yung April 9 ay nakapaloob sa Philippine Veterans Week from April 5 to April 11. Oh, ako may katanungan naman dito sa kabila si Miss Okay, si Miss Olive pala ng Metrobank Foundation, isa pong outstanding teacher. Ma'am, bago niyo po makuha, bago po maibigay sa inyo yung titulo ng outstanding teacher, ano po yung pinakamahalagang naiambag niyo po, especially dun po sa ating mga kabataan, para po mabigyan po kayo ng ganitong kalaking karangalan po? Kasi po 32 years na ako nagtuturo sa Ramon Magsaysay High School, Espanya, Manila. Pinili ko po taon-taon sa aking department head na ang aking dapat turuan ay yung mga bata na nagagaling sa pinakamababang sections. Marami po kaming sections sa aming paaralan, pero para po sa akin, mas challenging yung turuan dito sa mga batang nabibilang sa mabababang sections bago po ako nabigyan ng award ng Metrobank Foundation. At dito po, sinikap ko sa aking munting kakayanan na linangin ang kanilang kakayanan para magkaroon naman po ng pantay na pagtingin, hindi lang para sa mga matataas na bata na nag-aaral sa matataas na sections, kundi para din sa mga batang nasa mababang sections. Ma'am, just to clarify, ano pong ibig mababang section tsaka mataas na section? Kasi sila po ay hinahanay base po sa kanilang kakayanan at base din sa kanilang grades nung sa kanilang elementary. So, meron pong mga exams na binibigay, kaya po, yun po yung nagiging batayan kung saan po sila inilalagay. Si Ma'am Josephine naman po na isa ring guro. Paano nyo po itinuturo sa mga bata yung kahalagahan ng pagtanaw sa ating kasaysayan, pagmamahal sa bayan, at pagtingin o pag-idolize sa ating mga Napakahalaga po. Gusto ko nga ipagmalaki na isa sa aking mga anak ay isa na ngayong historian researcher sa National Historical Commission. Oh. Apo. Siguro, dala na rin ito sa kanyang paglaki ay nakita niya kung paano ang mga pinag-aaralan sa eskwelahan ang humubog, no? Hindi lang sa kanya, kundi sa mga mag-aaral na nahawakan ko kung paano mahalin ang bayan. Palagi kong sinasabi sa kanila na pwedeng gawin para sa bansa. Kaya ipinakikita ko na kahit maraming oportunidad na makapagturo sa ibang bansa, dahil ako na may naipadala na sa US, sa Japan, pero lagi-lagi ako'y bumabalik. At ang tanong nga nila, bakit ka pa bumabalik? Mas malaki ang sahod doon. Sabi ko, hindi ako kailangan doon, kailangan ako dito. Napakaganda naman nun. At saka syempre, Kati, tanongin ko na rin din itong si Sir Larry Fiala mula sa MMDA, isa po siyang traffic aid. Total, mga outstanding yung kasama niya. Outstanding na rin siya para sa akin kasi talagang binibigay niya yung serbisyo sa publiko. Tingnan lang, Sir Larry, bilang isang empleyado po ng gobyerno, sa tingin niyo po, paano niyo po mauhubog yung iba pang mga kabataan sa ngayon para mas maingganyo sila, para ma-lighten up kung ano po yung dapat na maging isang paraan para maging isang tunay at magiting po na MMDA traffic aid? Para sa akin po, sa amin sa traffic po kasi
medyo nahihiyata si sir. Sige, balik Kati, si Sir Larry, ano? Okay, magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Magbabalik po ang PTV Special Forum Modern Day Heroes. Nagpapatuloy po ang PTV Special Forum. Kirby, merong kakatanungan kanina. Balikan ko lang si Sir Larry Fiala from MMDA sa Pusyong Traffic Aid. Sir, balikan ko lang ulit yung tanong ko. No? I'm sure medyo okay na po kayo ngayon. Ano po yung mga nagagawa natin bilang isang traffic aid enforcer para po makatulong po tayo dun sa mga kabataan, para po ma-lighten up po natin yung kagustuhan nila na mag-servisyo po para sa kapwa? Ako po may mga anak, mga maliliit pa lang. Tinuturuan ko na sila kung paano tumawid sa mga tamang tawiran, magsakay sa tamang sakayan, ganun po. Pati budol sa mga pedestrian na mga sa aming areang nasasakupan. Na tumawid po kayo sa tamang tawiran, magsakay sa tamang sakayan, ganun po. Okay. Taon-taon ay maraming mga aktibidad yung hinahanda ang pamahalaan para dun sa ating mga war veterans. Yung iba sa kanila talaga, yung sobrang hanggang ngayon nag-a-attend pa rin sila, umaakyat pa rin sila dun sa Bataan, no, tuwing araw ng Kagitingan. Kaya tanungin po natin si General Caballes, ano po yung mga aktibidad na inihanda ng PIBAW ngayon taon para sa ating mga veterano? Yung pong Philippine Veterans Week na nagsimula po noong linggo at magtatapos po sa Sabado, sa April 11, nagtalaga po kami ng mga sunod-sunod na mga activities to commemorate the heroism and heroic deeds of our veterans. Noong pong April 5, nagkaroon po kami ng sunrise ceremony diyan po sa Tomb of the Unknown Soldier sa Libigan ng mga Bayani. Then it was followed by a wreath-laying ceremony led by the Secretary of National Defense as a gesture of our institutional way of conveying our gratitude to our fallen heroes sa Tomb of the Unknown Soldier. Then this was followed by a parade and review by the Armed Forces of the Philippines as a tribute para sa mga ating mga veterano. Ngayon po, ito po ay sinundan ng ceremony last April 7 sa Corregidor, doon po sa Filipino Heroes Memorial, dyan po sa Corregidor. Ito po ay pinamunuan ng guest of honor and speaker na si Commander Guillermo Parayno, yung ating pong dating Customs Commissioner. Andun po nag-alay ng karangalan to commemorate all Filipino heroes from the Philippine Revolution up to the present. Kasama na po yung mga active soldiers na nagsisilbi po sa bayan ngayon. At bukas nga po yung pong araw ng Kagitingan. And on April 10, magkakaroon po kami ng pagunita sa Kapas. Diyan po naman sa Kapas National Shrine to commemorate those who went through the death march and those who were held prisoners sa Camp O'Donnell, which was once a concentration camp. Kasi po doon concentration camp na yun, marami pong Pilipino namatay doon, mga around 20,000. At mga around 1,600 na American soldiers ang namatay po doon sa concentration camp na yun. So yun po ang aming pagunita sa kanila na aming gagawin to give tribute to the heroism at sacrifices na ginawa nila para sa ating bayan. And on Saturday, April 11, the Veterans Week will be culminated by a sunset ceremony. Diyan po din sa Tomb of the Unknown Soldiers, diyan po sa Libigan ng Bayani sa Port Bonifacio. Yan po will be a gathering of families of veterans. Okay?
and for the guests to give their testimony of how they feel, how their families were affected by the lives of the veterans themselves. So it will end with a candlelight ceremony and a pledge of patriotism to rekindle yung burning desire to serve the country, lalo pa para sa kabataan, and for the general citizenship na rin po. So doon po magtatapos ang Philippine Veterans Week. Natin na yung pagbubuwis ng buhay ng ating mga veterano, yung pakikipaglaban nila para sa ating tinatamasang kalayaan ay hindi po yan masusuklian ng kahit gaanong halaga. Pero tanungin ko po si General Urgelio, sa tingin niyo po ba sapat po yung pag-aalagang binibigay ng pamahalaan ngayon sa ating mga veterano? I think we have given enough recognition at may pa rin sigurong kukulang. May mga hinihingi yung ating mga veterano, yung ating mga nanilbihan sa ating mga kasundaluhan na yung pensyon nila ay medyo nagkukulang. At yun lang ipaalala namin dahil kami po ay isa din sa mga lumalakad na yung tinatawag nilang arrearage na utang ng ating pamahalaan, at kami po ay lumalapit doon sa mga namumuno sa ating pamahalaan para kaming nagpapalimos. Yan ay hindi kami nagpapalimos kung hindi. Ito po ay utang, so dapat bayaran. Kung tayo po ay magbibigay sa MILF ng 72 billion, ang utang ng 18 billion sa ating mga veterano naman bayaran, dahil ito po ay utang, at huwag naman lang tingnan at tuwing lumapit kami doon ay nagpapalimos. Hindi kami po nagpapalimos. Settle the obligation. Kasi po nung lumaban yung ating mga kabataan sa Bataan, ay wala silang iniisip na sila po ay babayaran. Nagkataon lang na yung sumusunod na mga na nakita nila yung obligasyon ng ating pamahalaan na dapat naman pagbigyan yung tumatanda nating mga veterano at pagbigyan ng alaala, recognition to the service that they have done to the country. At siguro, maliit na bagay yon. At sabi nga nila, maliit na bagay lang yung bibigay nating 72 billion sa MILF. Yung 18 billion para sa mga veterano, di ba mas maliit? Okay, ako naman may katanungan kay Professor John Ray Ramos. Sir, ngayong bilang isang historian, gaano dapat nalalaman ng mga kabataan, especially ng mga nag-aaral, yung pagdiriwang nito, yung paano dapat pahalagahan yung pagdiriwang ng araw ng kagitingan? Meron bang mga nakasulat sa mga, like for example sa mga book, aside from yung mga napag-aralan ng high school, ng mga social medias, mga history book, meron bang nakasulat sa mga libro yung mga ginawa ng mga itong mga veterano na ito para mas ipagtanggol yung ating bayan? Okay. Minsan nakakalungkot na yung study natin or yung mga napag-aaralan natin sa paaralan or nakikita natin sa textbook na yung dinidiscuss yung ikalawang digmaang daigdig sa numero, sa mga numero lang. So, ang mababasa natin ay sa ilang libong sundalo ang pumunta sa ganito, ilang libong sundalo yung namatay nung digmaan. Ang nangyayari, nagiging trivial or nati-trivialize natin yung kasaysayan na ang hindi natin napapansin na sa likod ng bawat numero, isang ama, isang kapatid, isang anak na nagbuwis ng buhay o nagsakripisyo o lumaban para sa kalayaan ng bayan. So, ini-encourage ko yung mga kabataan, yung mga ating mga guro na kumbaga, wag natin gawing trivial yung pag-aaral ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng pagkukwento. So, pag-alala at pag-aaral at pag-share sa mga kwento po ng mga partikular na mga bayani. Marami pong mga libro na nasulat tungkol sa mga kabayanihan nila, sa mga ginawa nila. So, ine-encourage ko po ang lahat na magbasa, na hindi lamang po sa libro, din po, panahon na ng Facebook, marami rin po ang kumakalat sa social media ng mga kwentong ito. At meron din pong mga available na materials ng
tulad sa YouTube, tulad nung segment dito sa PTV, yung Showtime ni Professor Chua, marami pong May mga videos vlogging doon. si Xiao. Yes. News at one yan, ha? Oo. So, yung mga videos na yon ay maikling videos lang po na nagtuturo sa atin ng kasaysayan at kabayanihan po ng mga Pilipino nung digmaan. Ito, hindi ko makalimutan na meron tayo naging guest dito. Tinanong ko sa kanya, ano ba para sa'yo ang ibig sabihin ng salitang bayani? Kasi nga meron tayong mga kasama mga tinuturing nating modern day hero. Sabi niya, yung spelling daw, bayani, bayan muna bago bago ang sarili. So tanungin natin itong ating mga tinaguri ang modern day heroes. Kanina nakwento na ni Ma'am Olive yung kanyang nagawa para mabigyan siya ng parangal. Anong naramdaman mo nitong wala ka namang hinangad na pagkilala pero nabigyan ka ng parangal? Napakalaking tulong po yun sa akin bilang isang guro. Dahil lalo ko pong nakita ang aking sarili na maglingkod sa pamayanan, gayon din po sa aming paaralan. Ngayon po ay nagtuturo ako sa mga bata sa aming lugar na walang kakayanan na makapagbayad sa public school o sa daycare. Nagtuturo po ako ngayon ng mga street children sa aming lugar sa Bulacan. Sa tingin ko po, isang paraan yon upang maabot ko ang mga bata na walang kakayanan para magkaroon sila ng kalinangan para sa kanilang sarili. So, isa po yun sa masasabi ko siguro na sa maliit kong kakayanan ay nakakapagbigay ako ng aking sarili, ng aking paglilingkod sa ating bayan. Ma'am Josephine. Ma'am, 1999 po kayo nabigyan ng award bilang isang outstanding teacher po ng Metrobank. Nung nabigyan po kayo ng award, I'm sure meron po kayong mga binigay ng mga inspirational message, kung ano po yung mga ginawa po ninyo para matulungan po yung mga kabataan natin. Ma'am, pagdating po ba doon, tumigil na po ba kayo? O until now po ay binibigay nyo pa rin po yung serbisyo, yung inspirasyon po para sa atin po mga kabataan? Sa totoo lang, mas sumirap ang buhay ko. Kasi, may focus na sa ginagawa ng isang outstanding teacher. Hindi kagaya nung bago pa kami tumanggap ng award, no? Ngayon, ang aming ginagawa, lalo na sa aming mga pamayanan at sa aming mga eskwelahan, na andun palagi yung konsiderasyon dun sa mga tao, sa mga kabataan, sa mga bata na may kakulangan, lalo na sa panusto sa kanilang pag-aaral. After winning the award, siguro isa rin sa mga set skills na natutunan ko ay gumawa ng mga proposals, ipanghingi ng pondo, halimbawa yung kwentong bata na ginawa namin sa isang community sa Quezon City. Isang buong programa yon para sa mga bata na hindi man makatungtong ng kindergarten. So, inihanda sila para maging competitive naman sila pagdating nila ng grade 1. At maraming mga paraan, no? Lalo na, hindi kailangan maging awardee. Pero, itong nangyari sa amin ni Olive, nakakuha kasi kami ng suporta din galing sa Metrobank na kung ano yung mga naiisip namin ganda ng aming paglilingkod ay nakakakuha kami ng suporta. At yun ang pinakamagandang nakita namin, no? At isa pa, meron din kaming isang samahan. Ang tawag ay Network of Outstanding Teachers and Educators, no? Kaya itong mga like-minded teachers ay palagi-lagi, no? Taon-taon, meron kaming mga proyekto na ginagawa. Okay, tanungin naman natin si Sir Larry Fiala. Marami po, marahil hindi alam yung mga sakripisyo ng mga traffic enforcers, ng mga MMDA tulad nyo po. Pakikwento po sa amin kung ano yung ambag ng isang MMDA traffic enforcer para po panatilihing madali ang buhay ng bawat Pilipino. Bilang isang traffic enforcer, malaki pong ambag ang aming ginagampanan sa kalsada. Unang-una po, pag wala pa yung MMDA, medyo magulo po yung kalsada natin.
magulo po yung kalsada, madaming mga pasaway. Kaya kailangan po nandun yung enforcer para maayos yung flow. Oo, kaaway nakabati ng mga motorista ang mga MMDA. Pero yung po mga sakripisyo, ikwento nyo po sa amin yung mga sakripisyong ginawa ninyo po para magserbisyo sa taong bayan. Ang sakripisyo For namin example, dyan, nagsumama na po ba kayo sa mga rescue operations, pag may mga bagyo, mga ganun? nung bagyo, kasama kami dyan, on call kami. Kahit na day off, pwede kaming tawagan ng aming chairman. Oo, saan po kayo dineploy ni Chairman, sir? Dito lang kami sa aming Araneta Irod. Malalim Tapos, pong baha nag-rescue dyan. po tayo dyan. Oo, baha doon naka-boat doon, naka-rubber boat. Hindi, sa Tacloban ako nung after Yolanda, mga MMDA din, yung nandoon at doon lang sila natutulog sa plaza. Ha? Talagang grabe yung sakripisyong ginawa nila. Well, siguro magandang bagay din yun kasi nakikita natin na hindi porket MMDA nakatuon lang sila dito sa Metro Manila, no? Pero at least nakikita natin sila to isa iba pang mga probinsya pa na especially mga tinatamaan ng mga ganitong kalamidad. Ako naman, balikan ko lang si Major General Raul Caballes. Sir, yung tungkol po doon sa observance po nung atin pong pag-celebrate po nitong Philippine Veterans Week, may nabasa po kasi ako na doon po kita nakasulat po kaya po natin siya kino-commemorate ay dahil po mas maganda po na yung, wag po natin kalimutan yung national treasures at pati po yung culture of heroism. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung bakit po ito at dito po nakatuon ngayon yung Philippine Veterans Week? To give you a little background, Section 13, Article 2 of the Constitution provides that it is the nation's duty to inculcate in the youth patriotism and patriotism. That's why kung makikita niyo po ang team natin sa Philippine Veterans Week, yung pong ipunla ang kagitingan sa kabataan at ay handa ang kabataan ihanda ang kabataan na maging veterano. Okay? So, in other words, we would like to present the veterans as a national treasure because of the valor and selfless sacrifices that they did for our country. Kasabi nga ni General Rogelio that when the war broke out, the veterans today were the young people before. Okay? So they answered the call of duty without any promise of remunerations or material benefit. So ito po ay isang hamon sa ating mga kabataan. Just in case na darating po ang panahon na mananawagan na naman po ating bansa upang ipagtanggol ito, sana po yung po mga kabataan ngayon will have the same commitment to defend our country against threats to its national security. Si General Rogelio naman, with what in Mama Sabano, Maguindanao, not only with the SA-44, alam po natin na involved din po yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, and then ito pong pagtugis sa BIFF. Sa tingin niyo po ba, dahil sa mga nangyaring ito, mas tumindi po yung kagustuhan ng taong bayan, ng ating mga kabataan, na ipaglaban yung ating kasarinlan, yung ating bayan? Medyo mahirap na tanong yan dahil sa ngayon there is a meeting in Congress na yun ang pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa lugar na yan at magkaiba-iba po ang parang nahati ang ating bansa dyan. Mayroong mga sinasabi na dapat ipalusot natin yung BBL kung hindi magkaroon na madugo na pangyayari. Kung hindi naman natin kung ipalusot naman, baka mas madugo ang mangyayari dahil ang iba nagsabi na gagawin na ba nating pulis yung mga pumatay noong mga SA-44? This is a very complicated question at ito po ay nagiging hamon sa ating sa buong bansa sa ngayon dahil nakikita mayroong national issue na lumabas na nung hindi pa na nangyari yung
insidente sa Mama Sapano parang hindi po napapansin. So ang ating mga kabataan ngayon na nandoon sa mga lugar na yan ay sila po ay apektado. Ako po ay na-assign doon sa lugar na yan mula pa noong 1970s. At nakikita ko yung umpisa ng kaguluhan dyan na ang mga tao dyan, may mga Christian settlers at ay yung mga urig na nanirahan dyan ng mga Maguindanao ay magkakaiba po ang kultura. So there is a cultural clash between this group na parang mahirap po resolbahin yung kanilang sabihin natin pagkakaisa ng kanilang paningin at mga layunin. It is a big challenge to our government now that how to resolve this issue. Nakikita naman natin sa Kongreso na mga investigasyon na ginagawa na it's a very complicated matter and for me it's really a very difficult question to answer. Okay, thank you, sir. Oo. Pero alam mo, Kati, ang pinakamaganda ngayon yung pagdiriwang pa rin ng araw ng Kagitingan. Unahan pala ni Pangulong Aquino, bukas yung araw ng Kagitingan, dyan po sa may Bataan, in commemoration pa rin nga nung celebration ng Philippine Veterans Week. At dyan lamang po kayo dahil magpapatuloy pa po ang ating talakayan. Dito lamang po sa inyong PTV Special Forum, Araw ng Kagitingan. Nagbabalik po ang Araw ng Kagitingan na PTV Special Forum at gusto ko na lang tanungin si Ma'am Josephine. Sa tingin niyo po ba sa pakikipagsalamuhan niyo sa mga kabataan, handa po ba sila pa rin magsakripisyo para sa mas nakararami, para sa bayan, katulad ng ginawa ng mga veterano natin? Sa aking obserbasyon, mas marami sa kanila mahilig mag-FB, busy sila sa social media. Siguro ngayon, mahirap nangyari noon sa EDSA 2 na kayang umipon ng tao para labanan ng isang maling sistema. Hindi ko alam kung hanggang kailan magkakaroon ng ganito. Para kasing natutulog ang mga kabataan, sa tingin ko. Sana mas bigyan nila ng pansin ang mga pangyayari na nangyayari sa ating bansa. Mas makialam sila. Siguro tanungin din kayo, ito bang mga kabataan na to ay nagparehistro na? Kasi malapit na ang isa sa duty ng isang Pilipino ang bumoto, huwag sayangin ang boto dahil ito yung paraan ng pagpapakita rin ng kabayanihan. So sana yun ang aking masidhing pangarap na ang kabataan ay kapag nakita, kasi minsan may ipapagawa ka sa community, parang tengang kawali, kailangan talagang aanuhin mo pa, bubulahin mo pa, kailangan mong lagi kang may dala pang motivation, laging may itatanong, ano ang para sa akin dito? Sana mawala o mabawasan yung ganong mentalidad kasi wala tayong kapupuntahan. Yun lamang po. Makikita natin siguro sa mga Boy Scouts kasi tinitrain sila dyan sa mga Girl Scouts. Pero paano yung mga kabataan na basta na lang nila sasabing nabobore sila? Nakaka-boring naman ngayong summer, gano'n ang mga nila. Pero kung tutuusin, hindi ka mabobore, marami kang pwedeng gawin para umpisahan mo tahanan at sa iyong pamayanan. Alright. Siguro yun ang hamon, di lamang sa kabataan, kundi sa mga magulang na rin at sa mga guro. Tama. Tanungin ko na rin si Professor John Ray. Ano naman ang importansya, Professor John Ray, ng pagkakaroon ng isang role model na kabataan sa ngayon? So, ang kahalagaan ng pagkakaroon natin ng mga role model sa ating sitwasyon ngayon, yung mga bayani natin at yung mga veterano natin nung ikalawang digmaan daigdig ay maganda silang maging modelo para sa kabataan at sa lahat ng mamamayan na kumbaga na ng pagkakaroon ng sense of duty sa bansa na kaya nilang magsakripisyo para sa kanilang pamilya nang walang hinihinging kapalit. So para sa
akin, yung kabayanihan ay ganoon. Ito yung pagbibigay mo ng sarili mo, pag-aalay mo ng sarili mo para sa ikabubuti ng iba at ng iyong bayan. At yung mga role models ng mga bayani natin, Andres Bonifacio, Jose Rizal, at yung mga veterano natin ng World War II, ay sila yung perpektong halimbawa dahil nagawa nila ito at nagtagumpay sila sa kanilang mga ginawa. Ayun. Hingan na lang po natin ng mga mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan po natin kay retired Major General Raul Caballes. Aming pamamaraan, we hope to, by continuously memorializing the heroic deeds of our veterans, we hope to achieve our theme na ipunla ang kagitingan ng sa kabataan at ihanda ang veterano ng kinabukasan. It's a big challenge but it is worth, and this is highly tied up sa national security ng bansa. Alright, huling mensahe naman po ni Lieutenant General Raul Orehelio, retired from AFP. Sir. Yung ating tema ngayon ay talagang kita natin na ang pagmamahal ng bayan ay siya po ang maging base po ng ating kapayapaan at kaunlaran. May nabanggit nga si Cathy kanina tungkol sa lolo niya na napunta doon sa Korea. May isang Koreano na napasyal dito. Nakita niya kaganda ng Pilipinas. Noong siya po ay napunta dito, ang Korea po ay sirang-sira. Pero nakabangon sila dahil sa pagmamahal nila sa kanilang bansa na Korea. Sabi niya, ang ganda-ganda ng Pilipinas, ngunit ang Pilipino ay parang hindi niya masyadong mahal ang Pilipino. Ang Pilipino parang mahal niya ang Amerika. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo, sir. At huling mensahe po mula kay historian John Ray Ramos. Okay. Kahit na role model natin yung mga bayani na parang sa tingin natin ngayon, kailangan bang mamatay para maging bayani? Hindi po. So, ang magandang aral na makukuha natin sa kanila, doon sa sakripisyo nila, ay yung pagiging marangal at pagiging mahusay sa anumang gawain nila. So, ang pagiging marangal at mahusay sa inyong gawain, ang pagiging pinakamahusay na guro, historian, magbabalik, enforcer, sundalo, pulis. Ito po yung mga magaling na estudyante. Ito yung mga pwede nating gawin na yung pagiging mabuti sa ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng dangal sa ating bansa at nakakatulong tayo sa iba dahil sa paggawa ng mga ito. At sa tingin ko, yun ang kabayanihan dahil nagsisimula sa sarili at kumakalat sa iba. Alright, huling mensahe naman po ni Ginoong Larry Fiala, Traffic Aid 3 mula po sa MMDA. Sa akin po sa MMDA, sumunod po sa batas trapiko para ang tularan tayo ng mga bata. Ganun lang po. Oo, at sa mga traffic enforcers. At huli mensahe po mula kay Ma'am Olive Galing, isa sa mga outstanding teachers ng Metro Bank Foundation. Siguro po bilang isa na ring ina sa aking mga anak, sila po ay iminulat ko sa tamang asal, pagmamahal sa bayan at pagkalinga sa ating kapaligiran. Gayon din sa aking mga mag-aaral, sa aking pagtuturo, patuloy kong ibinabahagi ang pagmamahal sa bayan. At sa mga kapwa ko po guro na tinatawag na unsung heroes of all times, siguro napakahalaga po ng commitment and dedication. At sa paraang pong iyon ay maipapakita talagang pagmamahal sa ating bayan. Alright, at huling mensahe naman po mula kay Ginang Josephine Calamlam, outstanding teacher din po ng Metro Bank Foundation. Sa ating mga kabataan, laging isipin, mayaman ang ating kasaysayan. Huwag nating kalimutan kung ano ang pinagmula ng ating lahi. At lagi nating ipagmalaki kahit saan tayo magpunta na tayo'y marangal na Pilipino. Yun lamang po. Ang mga ideolohiyang iniwan sa atin ng mga bayani noon at ngayon ay maituturing na isa sa mga pinakamahalagang ambag nila sa bagong henerasyon. Naway, magsilbi po itong aral at paalala sa ating mga kabataan na sa maliit na mga hakbang magsisimula ang malalaking pangarap. Para sa bawat pagsasakripisyong inilaan ng ating mga makabagong bayani para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa,
Saludo po kami sa inyong kontribusyon sa ating kaunlaran. Kayo po ay isa sa mga nagsisilbing inspirasyon sa bawat isang Pilipinong nabubuhay, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para na rin. Muli ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong isang oras na pagsama sa aming talakayin ng isyong ito dito lamang sa Araw ng Kagitingan, a PTV Special Forum.